kilala ang mga Pilipino bilang mga matatapang na tao. Ilang mga dayuhan na ang sumakop sa atin noon pero lumaban tayo para sa minimithing kalayaan, handang magbuwis ng buhay para sa bayan. Maraming bansa ang namamangha sa taglay nating katapangan. Kahit si General MacArthur nga ay nagsabi na noon ng "Give me 10,000 Filipinos and I shall conquer the world." Ganyan siya katiwala sa kakayanan ng mga Pilipino. Pero alam nyo ba na ang katapangan ng mga Pilipino ay minsan na din pinasalamatan ng mga kaalyado nating bansa? Tulad na lamang ng South Korea noong Korean War, kung saan pinamalas ng 1,000 Pilipinong sundalo ang kanilang katapangan laban sa 40,000 sundalong Incheck sa sikat at makasaysayang Battle of Yultong. Pero bago ang lahat, huwag kaligtaan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para sa mga notification ng susunod pang mga video. Kung mas trip nyo naman ang Facebook, ay huwag kalimutan na i-follow ang aming page para kayo ay maging updated sa mga i-upload na mga video. Kami ay nag-a-upload ng 2 o higit pang mga video kada linggo. Tara na at ating tunghayan ang topic sa videong ito. Ang Korean War ay nagsimula noong June 25, 1950 nang umatake ang North Korea kasama ang China at Soviet Union sa border ng South Korea sa pag-asang masakop nila ang kapital nito na Seoul. Bilang sagot sa biglaang pag-atake na ito, ang United Nations Security Council na bumuo ng United Nations Command ay nagpadala ng mga sundalo sa Korea para kampihan ang alay nito sa South Korea at mahinto ang pananakop dito. Tumugon naman si Presidente Elpidio Quirino sa panawagan ng United Nations at noong August 7, 1950 nga ay nagpadala ng 7,420 na mga sundalong Pilipino ang ating bansa sa South Korea. Ang 10th Battalion Combat Team ng mga Pilipinong sundalo ang unang dumating sa baybayin ng Pusan noong September 19, 1950. Ang 10th Battalion na mayroong 1,303 na mga sundalo at may 64 na mga officers ay isa talagang motorized battalion para mag-operate ng mga tangke mula sa Amerika. Subalit walang dumating na mga tangke kung kaya ginawa na lang silang heavy weaponry unit. Noong gabi ng April 22, ang 10th Battalion na parte ng US 65th Infantry Regiment ng US 3rd Infantry Division ay inatake ang hilagang parte ng Yeoncheon ng malaking puwersa ng mga sundalong Chinese at North Koreans. Ang labanan na ito ay makikilala sa kasaysayan bilang The Great Spring Offensive, isa sa pinakamalaking opensiba ng 44th Division ng Chinese People's Volunteer Army at ng Communist North Korean Army noong Korean War. Ang 44th Division ng Chinese Army ay binubuo ng 40,000 na mga sundalo. Hating gabi nang umatake ang 44th Division gamit ang heavy artillery. Binomba nila ang kinaroroonan ng Allied Forces na nagtatanggol sa boundary ng Yeoncheon at Yongpyong na kilala sa tawag na Yultong. Ang Puerto Rican 65th Infantry Regiment ang nagtatanggol sa kaliwang bahagi ng Yultong. Ang mga Turkish naman sa kanang bahagi nito, habang ang mga Pilipino ay sa gitnang bahagi. Paunti-unting umaabante ang mga Tsino, subalit nahihirapan sila dahil matagumpay na pinoproteksyonan ng 10th Battalion ang kanilang posisyon sa gitna gamit ang mortar at artillery. Subalit napaatras ng mga Tsino ang mga sundalong Turkish sa kanang bahagi, kaya nakapasok sila at pinalibutan ang kinalalagyan ng mga Pilipinong sundalo sa kanang bahagi. Nang mapansin ito ni Lieutenant Colonel Junicio Ojeda ay agad niyang pinatawag pati ang kanilang mga cook at mga clerk para humawak ng armas at sumali sa bakbakan para proteksyonan ang kanang bahagi na napasok ng mga Tsino. Sa tulong ng nag-iisang M24 light tank at artillery support ay unti-unti nilang naproteksyonan ang kanang bahagi at napaatras ng bahagya ang mga Tsino. Subalit lumala ang sitwasyon nang ang kaliwang bahagi naman na hawak ng Puerto Rican 65th Infantry Regiment ay umatras, kaya napasok din ito ng mga Tsino. Mabuti na lang at napansin agad ito ng mga Pilipino na nakapwesto sa mataas na bahagi ng Yultong na pinamumunuan ni First Lieutenant Jose Artiaga. Agad nilang pinaputukan ang mga umaabanteng Tsino, kaya napaatras ito. Ngayon ay nag-iisa na lang ang mga Pilipino
at napapagitnaan ng 40,000 sundalong Tsino. Sila na lang ang natitirang nagbabantay at nagpoprotekta sa kaliwa, kanan at gitnang bahagi para hindi mapasok ang yultong. Pero dahil sa determinasyon at katapangan ay hindi umatras ang mga Pilipino, kaya hirap na makaabansi ang kalaban. Naging hudyat ito kay Company Commander Captain Conrado Yap na magkaroon ng sapat na oras para makasagawa ng counter-attack. Sa kanilang counter-attack ay nakontrol nila ang mataas na bahagi ng yuntong para mailigtas ang mga natrap na kakampi doon. Subalit nasawi naman si First Lieutenant Artiaga at Captain Yap sa nasabing atake. Nang magmadaling araw na ay nagsagawa ng pangalawang counter-attack si Lieutenant Colonel Ojeda gamit ang M24 tank. Hindi ito inaasahan ng mga Tsino kaya napaatras muli sila mula sa kanilang pag-abante. Hindi tumigil ang mga Pilipinong makipagbakbakan hanggang tanghaling tapat bago nagdeklara ng withdraw para makipagtagpo sa Allied Forces sa likurang bahagi ng yuntong. 15 ang mga Pilipinong sundalo ang nasawi, 26 ang sugatan at 14 ang nawawala. Subalit ang mga Tsino at North Koreans ay namatayan ng mahigit sa 500 na mga sundalo. Ang katapangan sa pagtatanggol ng 10th Battalion sa yultong ang nagbigay sa US 3rd Infantry Division para makaatras at makagawa ng panibagong pagpaplano para maipanalo ang laban. Pagkaraan ng 2 linggo ay nagdeklara ang Communist ng ceasefire dahil sa daming casualty sa kanilang side. Umabot pa ulit ng 2 taon ang mga labanan na isinagawa sa mga matataas na bahagi ng Korea bago magdeklara ng total ceasefire. Sa 7,420 na mga sundalong Pilipinong pinadala sa Korea, 113 ang nasawi, 313 ang sugatan at 15 ang nawawala at 41 naman ang naging prisoners of war. Ngayon, isang monumento ang itinayo sa loob ng War Memorial sa Korea bilang pagpugay sa mga Pilipinong sundalong lumaban para sa kanilang kalayaan. Kaya nga noong 69th anniversary ng Korean War, si Captain Conrado Yap ay binigyan ng award na Taeguk Medal, pinakamataas na military decoration na binibigay sa isang sundalo dahil sa pinakitang katapangan sa isang labanan. Isa pang pinarangalan ng Taeguk Medal ay ang kanyang kasama sa 10th Battalion na si Major Maximo Purisima Yang dahil sa kanya namang kabayanihan sa Battle of Yultong. Ayon sa American at Korean historians, ang sakripisyo at pagpupursigi ng 10th Battalion sa Battle of Yultong ang naging susi para mabago ang takbo ng labanan na nakapagbigay sa Allied ng pabor para maipanalo ang laban. Nagustuhan nyo ba ang ating tinalakay sa video na ito? Kung oo, ay huwag kaligtaan na i-like ang video at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Kaya naman ay mag-follow sa aming Facebook page. Kung meron pa akong nakalimutan, i-comment lang sa ating comment section para ako din ay may matutunan. Hanggang sa muli, ito nga pala ang Wheelers Inc. Bye-bye!